오너라 업고 놀자. Ang tunay na kwento ni na King Seoljung at Queen Xiaorin, ang hari at reynang nabuhay sa gitna ng kapangyarihan. Isang batang lumaki sa kahirapan ang biglang naging hari ng buong Joseon at isang dalagang isinilang sa pinakamakapangyarihang angkan, ang naging reyna ng isang hari na halos walang tunay na kapangyarihan. Marami ang nakakilala sa kanila dahil sa Korean drama na Mr. Queen. Ngunit ang totoong kasaysayan ni na King Seoljung at Queen Xiaorin ay mas malungkot, mas tahimik at mas trahedya kaysa ipinakita sa telebisyon. Ito ang kanilang tunay na kwento. Noong June 1831, isinilang si Ye Wenbom na kalaunan ay nakilala bilang si Haring Seoljung. Bagamat may dugong maharlika siya, hindi marangya ang kanyang buhay dahil sa walang tigil na labanan ng mga makapangyarihang pamilya sa loob ng palasyo. Ipinatapon ang kanyang pamilya sa Gangwa Island. Marami sa kanyang mga kamag-anak ang namatay o ipinatay dahil sa mga usaping pampolitika at relihiyon. Lumaki siyang mahirap, wala siyang sapat na edukasyon at sinasabing hindi pa siya bihasa sa pagbabasa noong siya'y matagpuan ng mga opisyal ng palasyo. Ngunit noong 1849, namatay ang batang hari na si Honjong nang walang tagapagmana. Kinakailangan ng Joseon ng bagong hari ng mga panahong iyon, at sa libu-libong kamag-anak ng maharlikang pamilya, si Ye Wenbom ang napili. Hindi dahil siya ang pinakamagaling, kundi dahil inaakala ng mga makapangyarihang opisyal na madali nila siyang makokontrol. Sa edad na 19, mula sa pagiging isang simpleng mamamayan ng isla, naging ika-25 hari o 25 na hari ng Joseon si Seoljung. Pagkaraan ng 2 taon, pinakasalan ni Seoljung ang 14 na taong gulang na si Kim So-young na kalaunan ay kilala bilang si Queen Xiaorin. Nagmula siya sa Andong Kim clan, ang pamilyang halos kumukontrol sa buong pamahalaan noong panahong iyon. Hindi ito isang kasalang bunga ng pag-ibig, isa itong kasalang pampolitika. Sa pamagitan ng pagpapakasal ng kanilang anak sa hari, lalo nilang napatatag ang kanilang impluensya sa trono. Bagamat membro siya ng makapangyarihang angkan, walang matibay na ebidensyang nagpapakitang aktibo siyang nakialam sa politika. Sa halip, inilalarawan siya ng mga record o tala bilang isang tahimik at mahinahong reyna. Bagamat si Seoljung ang hari, hindi pa rin siya ang tunay na namumuno. Ang mga desisyon ng kaharian ay kadalasang kontrolado ng Andong Kim clan. Habang lumilipas ang mga taon, lumaganap ang katiwalian. Lumubha ang kahirapan ng mga mamamayan at lalo pang humina ang kapangyarihan ng hari. Sa kabila nito, may ilang tala o record na nagsasabing sinikap ni Seoljung na pamahalaan ang kaniyang kaharian. Ngunit nahadlangan siya ng sistemang matagal ng kontrolado ng mga makapangyarihang angkan. Noong 1858, nagkaroon ng anak sina Seoljung at Queen Xiaorin. Isa itong batang prinsipe. Ngunit makalipas lamang ang 6 na buwan, namatay ang kanilang nag-iisang anak. Isa itong matinding dagok sa mag-asawa. At dahil wala silang naiwang lalaking tagapagmana, naging hindi tiyak ang kinabukasan ng trono ng Joseon. Noong January 1864, namatay si Haring Seoljung sa edad na 32. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak ng mga historiador ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. May mga hinalang siya ay namatay dahil sa matagal ng karamdaman. Mayroon ding mga espekulasyon tungkol sa politika, ngunit walang sapat na ebidensyang nagpapatunay sa mga ito. Sa kanyang pagpanaw, natapos ang isang maikling paghahari na puno ng limitasyon at pakikibaka. Naging Queen Dowager si Queen Xiaorin matapos mamatay ang kanyang asawa. Hindi na siya muling nag-asawa at namuhay ng tahimik sa loob ng palasyo. Noong 1878, pumanaw rin siya sa edad na 41. Inilibing siyang katabi ni Haring Seoljung sa Yerong Royal Tomb, kung saan magkasama pa rin silang nagpapahinga hanggang sa kasalukuyan. Kung napanood mo ang Mr. Queen, maaaring isipin mong puno ng katatawan, romansa ang kwento ni na King Seoljung at Queen Xiaorin. Ngunit sa tunay na kasaysayan, wala tayong tala o record na ganong mga pangyayari. Ang alam natin ay ito, isang hari na lumaki sa kahirapan ngunit naging simbolo ng isang kahariang kontrolado ng iba at isang reyna na naging bahagi ng isang makapangyarihang pamilya, ngunit namuhay sa gitna ng trahedya at pagkawala. Minsan,
Ang tunay na kasaysayan ay hindi kailangang dagdagan ng kathang-isip upang maging makapangyarihan dahil ang kanilang buhay mismo ay sapat ng paalala na kahit ng mga nakaupo sa trono ay maaari ring maging bihag ng kapangyarihan ng iba.